Sa probinsya ng Cagayan sa Hilagang Luzon, may isang bayan dito na kilala dahil sa mga kakaiba at nagaganda nitong rock formations sa kahabaan ng ilog maging sa mga kuweba nito. Pero isa sa pinakadinarayo dito ng mga turista ang isang chapel na matatagpuan mismo sa loob ng kuweba. Ngayong araw pupunta tayo sa Callao Cave dito sa Peñaran. Itong Peña Blanca kasi na-derive yung pangalan nito sa two Spanish words po. Yun po yung Peña means rock and Blanca means white. At ito naman pong side view ng human skeletal rock formation po. Kanyang lips, arm base skull po niya, mouth, nose, tsaka eye. Tapos kita mo sa tongue. Mula Maynila, aabutin ng 10 hanggang 12 oras ang biyahe para marating ang Tuguegarao City, kung saan sasadyain natin ang bayan ng Peña Blanca upang bisitahin ang kilalang atraksyon dito, ang Callao Cave. Bago pa natin marating ang Callao Cave ay napahinto tayo dito sa Tawi Bridge dahil sa ganda ng mga tanawing makikita dito. Kitang-kita ang malalawak na bulubunduking nakapaligid at ang malalawak na taniman, maging ang may pagkaasul at berdeng kulay ng tubig ng ilog ng Pinakanawan. Naabutan natin ang ilan sa mga residente dito na enjoy naman sa paliligo sa ilog, habang ang mga motorista ay kaliwat kanang dumadaan sa Tawi Bridge. Para marating ang Callao Cave ay sasakay tayo ng bangka upang tawirin ang ilog ng Pinakanawan. Isa din ito sa kilalang atraksyon sa Peña Blanca kung saan pwedeng magrenta ang mga turista ng bangka para mag-river cruise. Madami din ang mga cottages dito para maging picnic area ng mga bibisita dito. After natin sa bangka, umpisa na natin yung pagpunta sa Callao Cave. So medyo may mga hagdanan na pataas nga lang. At meron naman mga railings na magiging kapitan ng mga turista. Ayan. So welcome to Callao Cave, Peña Blanca sa Cagayan. So dito sa Callao Cave, meron tayong registration na 100 pesos. Per person. Ayan. May time limit po, sir? Yung ano? Wala po, sir. Pero ang access po natin is 45 to 1 hour. Depende po sa pacing. Okay po. Bali, may tour guide po kayo, sir. Voluntary amount po sa tour guide. Si Gerald po ang magiging But in every 20-30 steps naman po may mga benches po tayo for resting. At the same time, yung Callao Cave po, dyan po nung kayong Homo-luzonensis po natin. Ito pong Homo-luzonensis po kilala po siya. So, this human bone po in the Philippines na mayroon po siyang edad na umabot po ng 134,000 years ago po. Ang unang data po niya, nagsasabi 67,000 years ago. Pero yung po 134,000 years ago po, yun po yung bagong data po. Nakaka-announce lang po o kaka-release lang po last year. And so, nangubay din po nila, ito pong bone po na ito, it's yung third metatarsal bone, it's a foot bone po. Yan po yun. And they also found a cloud rat, kaya pong cloud rat pa niya, it's a giant species of rodent endemic here in northern Luzon po. Nasaan na po yung bone? Yung bone po, meron po tayong replica sa Provincial Museum po sa dating prison area po, yung museum natin, sa May Rizal's Park. Pero yung pong original po nasa National Museum po. So, still under research po. Yung pong bird naman po na Callao, yung RV po natin, dyan po na-derive yung pangalan po ng Callao Cave. Okay? Yes po, yun po yung proper po na pronunciation, Callao po siya, hindi po siya Callao or hindi po siya Callao. Dahil ang Callao po yung pangalan po ng ibon, and then yung Callao naman po, isa po itong Spanish word po na ibig sabihin is peaceful village or quiet place. Kaya po Callao yung proper na pag-pronounce dahil po sa ibon, saka dahil po sa mga tao na rito, Webe Towers and Ibanat po. Kapag nagbigkas po man ng double letters, kailangan matigas po pinigilay po. Okay po. Yung itong Peña Blanca kasi na-derive yung pangalan nito sa two Spanish words po. Yun po yung Peña means rock and Blanca means white. So white rock po siya. Okay. At kaya po siya white rock kasi nga po ang Peña Blanca po nag-cover po ito ng 77 square kilometers of limestones deposit po. At ang Peña Blanca rin po, tinawag rin po siyang part of the Caving Capital of the Philippines. Pero when we talk about declaration of Caving Capital po, Cagayan po meron tayo.
Cagayan Province. Morning Good po. morning, ma'am. Good morning, sir. At in Cagayan Province po, we have more than 300 plus caves. But Peña Blanca alone, meron po tayong 200 plus caves po. Ang dami pala, ano? Yes po. Pero open ba siya sa tourist din? There are some caves lang po na open po sa public kasi may mga caves po tayo na bawal po, like yung more on extreme caving po siya. At the same time po, hindi naman po natin alam kung ano po meron sa loob. Mas mahirap po kasi i-explore yung maraming mga bats kasi may tendency po na masuffocate po kayo because of the bat poops. Ayan. Pero ang Calao Cave naman po, ito friendly caving. So wala pong problema po pang caving po. So before we start climbing, meron po tayong 7 Kiritsu Cave ethics. We have take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Add nothing but love for nature, add nothing but pleasure for enjoyments po. And then burn nothing but only your calories. And just bring nothing but only good memories po. So yun po yung 7 Kiritsu Cave ethics pa natin. Let's continue. Thank you po. May 184 steps pataas upang marating ang pinakabukana ng kuweba. Habang inaakyat naman ito ay makikita na ang mga overlooking na tanawin, ang ilog at ang malawak na kapatagan ng Peña Blanca at mga karatig bayan. Matapos ang nakakahingal na pag-akyat sa mga hagdan ay bumungad na sa atin ang napakagandang rock formations sa harapan pa lamang ng kuweba. At mula dito, matatanaw na itong maliit na kapilya na tinatawag din nilang The Chapel. Ito din ang kauna-unahan sa 7 chamber sa Calao Cave. Tinatayang nasa 50 meters ang lapad nito at may taas naman na 36 meters. Ang mga rock formation sa unahan nito ang nagsisilbing altar na siya namang mas pinaganda ng liwanag na nagmumula sa taas ng kuweba. Nilagyan din ng mga lokal na mga upuan at iba pang mga palamuti na karaniwang makikita sa isang kapilya at simbahan. Ang pinagkaiba lamang ay gawa ang karamihan dito sa mga bato imbis na kahoy. Tapos rock formation po na yan na parang beach po siya ng ice cream. At the same time po, ito po yung second sinkhole po natin na skylight. Ayan. So, we're natin natawag natin mga natural light po. This is also considered as a chamber po. Magmula dito ay inikot natin ang iba pang parte ng kuweba habang pinapaliwanag ng ating tour guide ang iba't ibang hugis at kwento sa mga rock formations na makikita dito. Ito naman pong side view ng human skeletal rock formation po. Kanyang ribs, arm base skull po niya, mouth, nose, tsaka eye. Mas kita po siya sa hub. Ayan. Sa bandang dulo ay makikita naman itong chamber na tila baga may sariling mundo. Kitang-kita ang berdeng mga halaman na nabubuhay dito na nasisinagan ng araw na pumapasok mula sa pinakaitaas. Cuerva. Ikaw ba, Cuerva? Saan galing ang pangalan mo? May aso rin kami dalawa. Cuerva. Cueva. Cueva ba? Cueva. May R yata eh. Cueva. 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 Hello. Kala ko Cuerva. Ito sir, hindi na pwede dyan. No? May ano na ba yan? Malalim na? Sa loob din ng kuwebang ito natagpuan noon ang mga buto ng unang taong nanirahan sa Pilipinas. Tinawag itong Calauman or Homo luzonensis at batay sa mga pag-aaral ay nasa tinatayang 67,000 years old ang mga ito o higit pa. Maliban sa Calao Cave ay nasa mahigit 300 limestone caves pa ang matatagpuan dito sa Peña Blanca na siya namang parte ng Peña Blanca Protected Landscape and Seascape. Matapos naman natin bisitahin ang Calao ay naganap tayo na makakainan sa Tugigaraw. Dahil nga kilala ang pansit batil patong sa lugar na ito ay ito na ang ating naging panangalian. Kitang-kita ang siksik at napakaraming rikado ng pansit batil patong. Kaya naman talagang napakasarap at napakalasa nito. Salamat po sa inyong panonood at nawa ay nag-enjoy kayo sa episode nating ito. Linggo-linggo ay mayroon tayong bagong video. Kaya palaging sumubaybay at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching and see you on our next video.